December 2024, Manila, Philippines. There are many types of verbal abuse, but some examples are name calling, belittling, insulting, blaming, and mocking. Verbal abuse can also be in the form of threats or yelling. It includes language that is hostile, threatening, or intimidating. And everything that was mentioned you did to Attorney Ina Montenegro? What? You're a lawyer? Gulat ka ata, Mr. Lucio Salazar. Bakit? Hindi mo ba inaasahan ang babaeng dinadown mo? Pinagsasalitaan mo ng masama ay isang abogada? Pasalamat ka hindi ako nag-file ng kaso sa'yo, si Attorney Lucas. At pasalamat ka rin dahil pinigilan ko siyang iakyat ang kaso mo sa itaas. Alam kong hindi mo lang sa akin niya nagawa, sa ibang tao din. Di nakapagsalita si Lucio. Maya-maya nagsalita si Lucas. As far as I know, alam na ng ama mo na gawain mo to, but he tolerated you. Spoiled anak na walang ibang ginawa kundi ang mapagmata sa ibang tao. Teka nga, parang sumusobra naman ata kayo. Kung gusto nyo akong kasuhan gawin ninyo, hindi ako natatakot. Really, ha? Do not push me to my limit, Lucio, at baka pati ama mo walang magagawa kapag itutuloy ko talagang sinasabi mo. Napailag ng tingin si Lucio. Kita naman sa reaksyon niya kung paano to magalit. Wala rin siyang magawa dahil nasa harapan sila ng hukom. The penalties for verbal abuse can range from imprisonment, fines, to even restraining orders, depending on the severity and the law under which the case is filed. Factors such as the abuser's intent, the impact on the victim, and the prior incidents can influence the degree of the penalty. In addition to imprisonment, the perpetrator shall pay a fine in the amount of not less than 100,000 pesos, but not more than 300,000 pesos. Undergo mandatory psychological counseling or psychiatric treatment and shall report compliance to the court. Napatikwa si Lucio nang marinig ang sinabi ng hukom sa kanya. Napahilamos na lang to ng mukha niya dahil hindi niya inaasahan na mangyayari yun sa kanya. You choose, Lucio Salazar? Saad ni Lucas. Wait, I'm sorry. Sorry? Pagkatapos mong ipahiya ang asawa ko sa maraming tao, sorry lang kaya mong gawin? Tapos ikaw pa ang may lakas ng loob na magreklamo dahil nag-file ako ng kaso laban sa'yo. Lucio Salazar, I know you for a long time, even your family background. Don't you dare me. Lucas, nagsusorry na nga, hindi ba? Parang di naman tayo naging magkaibigan at magkaklase noon. Nagmamaktol na wika ni Lucio. Tumaas ang kilay ni Lucas dahil naastang isip batang lalaki. Friend? I don't think so. Classmate? I don't remember na naging kaklase kita. Tsaka wag mong ibahin ang usapan, Lucio. Pili ka, makukulong ka o magbabayad ka. Kinalabit ni Amor si Lucas. Maya-maya, may ibinulong ito sa asawa. Anak ba talaga yan siya ng judge at businesswoman? Parang di naman eh. He is. It's his alibi para maawa ka sa kanya. Ganun ba? Dumistansya si Amor at saka tumango si Lucas. Pagkatapos bulungan ni Amor si Lucas, kinausap niya si Lucio. Magpakulong ka na lang, Mr. Lucio. What? No way! Sige, magbayad ka na lang ng fines. Pero narinig ko, bankrupt ng kumpanya ninyo. Saan ka kukuha ng pera? Sa asawa mo? Napatanga si Amor sa judge na nakikinig lang ng usapan nila. Maya-maya tumango si Amor sa judge at sumang-ayon din to. Imprisonment, 6 to 12 years, Article Act 9262. I will pay. Don't imprison me. Ayokong malaman ni Dad to, Attorney Lucas. Please don't let him know about this. I will pay. Sunod-sunod na umiling si Lucas. Maya-maya, bumaling to sa judge at tumango. Okay, case dismissed. Mr. Lucio Salazar, talk to them nicely at baka bumaba pa ang fines mo. Remember, 2 abogado ang kinanti mo. Be good to them. Tsaka pinokpok ng judge ang gavel. Tumayo to at walang sabing iniwan ng 3 sa korte. Nakangisi si Lucas habang tahimik lang si Amor. Si Lucio naman panay ang kamot sa ulo nito. Hindi alam kung saan kukuha ng perang ibabayad. Here, may iniabot si Lucas kay Lucio. Yan ang address na isang bahay ampunan. Diyan mo ibibigay ang pera. We're not interested to your money, Lucio. Imbes ibabayad mo sa amin, ibigay mo yan as a charity fund. Huwag mong lagyan ng pangalan mo. Anonymous, kumbaga. Napabuga ng hangin sa kawalan si Lucio. Hindi man sumagot pero alam niya na ang gagawin. I'll go ahead. Thank you for your consideration. Just don't let my father know about this, Lucas. Tumango si Lucas. Sinundan sina Lucas at Amor ng tingin si Lucio palabas ng korte. Maya-maya nagsalita si Amor. Saang bahay ampunan? Sa ampunan kung saan ka inampo ng Inay Elena mo. Let's go?
Kailangan pa namin mamili ng mga regalo para sa Christmas. Teka, gagawin kaya yun ni Lucio? Yung charity fund, gagawin niya kaya yun? Ipapamonitor ko siya kay Mario. Ganun ba? Hinalikan lang ni Lucas si Amor sa noo, saka inakay na palabas ng korte. Hindi inaasahan ng mag-asawa na makakasalubong nila ang ama si Alfredo. Judge Montenegro? Ginawaran ng halik sa pisngi ang Ginoo. Why are you here, both of you? Nothing. May inaasikaso lang na minor case. Where are you going? Have you had your lunch? Wika ni Lucas. Tumingin si Alfredo sa wristwatch nito at bumalik ang tingin sa dalawa. Right timing. Let's be having our lunch. My treat. Tsaka timing din, nag-close tayo ngayon. May pag-uusapan tayo, shall we? Di naman humindi ang mag-asawa. Tatlo silang sabay na lumabas ng Suprema, ngunit imbes makisakay si Alfredo sa kotse ng anak, mas piniling magmaneho ng sariling sasakyan. How's my apo? Isang linggo na kayong hindi bumibisita sa bahay. May nangyari ba? Wala naman, Dad. Naging busy lang ako lately, but this weekend, makakabisita kami sa inyo. Is that so? How's Ina? Since lawyer ka na, any plans na mag-work ka? Pwede ka sa firm ko. Dad, naunahan na po kay ni Lucas. Pasensya na po. Yan naman kasi talaga ang plano mo eh. Maging abogada at susundan si Lucas kung saan man ito. Medyo may pangaasar pang sabi ng Ginoo kay Amor. Dad, atin-atin lang yon. Saka matagal na panahon na yan, naaalala mo pa rin? Nagkibit ng balikat ang Ginoo at saka ngumiti. May usapan pala kayong dalawa nung wala ako rito, ha? Saad ni Lucas saka bumaling kay Amor. Napangiti na lang ang asawa at nagkibit balikat din. Samantala, katatapos lang magtanghalian ng tatlo, tumungo na si Alfredo sa agenda nito sa dalawa. Tulungan ninyo ang dalawang taong ito. May inilapag na dalawang brown envelope ang Ginoo sa harapan ng dalawa. Do your best. Tsaka niya tinignan ng dalawa nang tignan nila ang litrato. Who are they? Give us any reason bakit tutulungan namin sila. Wika ni Lucas, nasa litrato pa rin ang tingin. Imbes ang amang magsasalita, si Amor ang sumagot. Dahil sila ang mga taong hindi kayang magbayad. At kapag wala kang ibabayad, talo ka sa kaso. Kahit kailan magiging tama pa rin sa mata ng tao ang taong mali na may pera. At maliman sa mata ng tao ang taon ni sentimo ay wala. But no one is above the law. Dinalingan ni Lucas ang asawa. Kung di siya nagkakamali, narinig niya na ang salitang yun noon. Habang pasimple namang ngumiti ang amang si Alfredo. December 24, 2024, BJMP, Parañaque City Jail. Nakatayo sa harapan ng matayog na gate ang mag-asawang Lucas at Amor Montenegro. Mataas ang sikat ng araw, ngunit mas mataas ang blood pressure ni Amor dahil sa nerbiyos. Mahinang tumawa si Lucas nang tingnan nito ang asawa na nakahawak sa dibdib nito. Kaya naman kaagad hinawakan ni Lucas ang kamay ni Amor. Inhale, aniya at nakangiti sa asawa. Relax and calm down. Hindi ka naman kakainin ang buhay ng mga tao dyan sa loob. Tsaka kinabig ni Lucas ang balikat ni Amor. Napabuga ng hangin sa kawalan ang asawa, tsaka nagsalita. Wala namang problema kung doon sa CIW tayo kasi puro babae. Let's go, Attorney Ina. Hindi pa ako legit na abogada, Lucas. It doesn't matter, kasangga mo kami ni Dad. Tsaka hinila ni Lucas si Amor papasok sa presinto. Magandang umaga po, ma'am, sir. Sino pong dadalawin? Hi, by the way, I'm Attorney Lucas Montenegro and this is Attorney Ina Montenegro. Nandito kami para dalawin at kausapin na rin sina Diosdado Makasapi at Domingo Alias. Ganun po ba? Log-in na lang po kayo dito at pagkatapos sumunod po kayo sa akin. Maraming salamat. Pagkatapos mag-login sa isang ledger sina Amor at Lucas, sinundan ng dalawa ang warden na naglalakad sa isang hallway kung saan makikita ang field. Naroon ang mga preso, nakasunod ang mga mata sa kanila. Do you think this is a good idea na dalawin sila? Attorney Lucas, nakakatakot dito. Maraming mata ang nakasunod sa atin. Hey, it's okay. Kakausapin lang naman natin sila eh. At pagkatapos lalabas na rin tayo dito. Remember, this is your idea. Hindi na nagsalita si Amor basta tahimik na lang siyang naglakad ng diretsyo patungo sa waiting area o visitors area. Kabado man, kailangan niyang gawin to dahil suhestyon na to kina Lucas at amang si Alfredo habang nag-uusap sila tungkol sa kaso.
Unang kaso ni Amor na hahawakan niya. Sa tulong ni Lucas at Alfredo, bibigyan siya ng lakas ng loob at suporta ng mga ito. Kagad tumayo si Lucas at Amor nang pumasok ang dalawa. Baka sa mukha ng mga ito ang galit. I am Attorney Lucas Montenegro and this is my co-lawyer, Attorney Ina Montenegro. Pakilala ni Lucas sa dalawang kliyente. Montenegro, saan ni Diosdado, ang kliyente ni Amor. I'm your lawyer. Hindi pa man natapos ang sasabihin ni Amor nang sumingit si Diosdado. Di naman kailangan ng abogado. Wala kaming pera na ipambabayad sa inyong serbisyo. Baka kaalis na kayo? Akmang tatalikod si Diosdado nang pigilan siya ng kasama niyang si Domingo. Tol, pwede pakinggan muna natin ang sasabihin nila. Baka nga sila na tong makakatulong sa atin sa kaso natin. Binalingan ni Diosdado ang kasama. At sa palagay mo, kaya nila tayong palabasin dito? Naalala mo pa ba yung huling abogado natin? Siya rin ang dumiin na makulong tayo dito. Ano pa ba ang aasahan natin sa kanila? Baka sentensyahan tayo ng habang buhay na pagkakakulong Winaksi ni Diosdado ang kamay ni Domingo pagkatapos niyang sabihin iyon. Naglakad na ito palabas ng visitors area habang ang kasamang si Domingo naman ay naiwan. Maya-maya ay binalingan ni Domingo sina Lucas at Amor. Peking ngumiti si Amor sa kanya habang si Lucas naman ay sumenyas na maupo. Ikaw ang abogado ko, sir? Nakatayo pa rin sa harapan nilang dalawa si Domingo. Tumango si Lucas. Maupo ka na muna. Pumarito kami dahil kami magiging abogado ninyong dalawa. My father, Judge Alfredo Montenegro, give us your records. Pinag-aaralan muna namin kung ano nga ba ang makakaya namin gawin sa inyo ng pinsan mo. Nagulat si Domingo sa sinabi ni Lucas sa kanya. Sir Domingo, nandito po kami para tulungan kayong dalawa na maabsuelto ang kaso ninyo. Magtulungan po tayo. Kung gusto po talaga ninyo na makaalis sa lugar na ito, tutulungan ninyo kami at tutulungan din namin kayo. Magiliw na wika ni Amor kay Domingo. Napabuntong hininga si Domingo at mukhang napanatag ang loob nang sabihin ni Amor sa kanya. Ang totoo kasi niyan, na-frame up lang kami ng pinsan ko, si Diosdado. Hindi namin alam kung bakit nangyari sa amin ng pinsan ko ito pero totoo po, wala po kaming kasalanan. Na-set up lamang po kami. Totoo na basag ulo kami sa aming lugar pero hanggang doon lamang talaga. Inom oo, pero yung pinagbabawal na gamot, yung ibinibintang nila sa amin, hindi totoo yun. Imbes na gagamit kami niyan, igagasa na lang namin yan sa pang-araw-araw sa aming pamilya. Napatungo si Domingo at hindi inaasahan na bigla na lamang humikbi. May asawa at mga anak akong umaasa sa akin araw-araw. Isa lamang po akong labor. Hindi pa sapat ang isang araw na sinasahod ko para sa aking pamilya. Si Diosdado naman isang tubero ngunit nang ibintang sa kanyang ganon, hiniwalayan siya ng kanyang asawa at ang masama pa doon, inalayo sa kanyang dalawang anak nito. Paano kami lalaban kung ni isa'y walang naniniwala sa amin? Wala sa sariling hinaplos ni Amor ang braso ni Domingo. Napalingon si Amor kay Lucas. Lucas, tulungan natin sila. Wika ni Amor sa asawang nakatingin lang kay Domingo. Maya-maya, tumayo si Lucas at naglakad papuntang bukana ng pintuan. Baka may sasabihin ka rin. Sabihin mo na habang nandito pa kami, Diosdado. Napatikim si Diosdado nang mahuli siya ni Lucas na nakikinig sa kwento ni Domingo. Maya-maya, pumasok ulit siya. Nakasunod si Lucas sa likuran nito. Hinayaan na makaupo sa tabi ni Domingo. Everything will change one day. Trust us. Kalmadong wika ni Lucas saka bumalik upo sa tabi ng asawang si Amor. Napangiti siya. Maraming salamat. No, thank you. Wife? Napangiti rin si Lucas sabay kendat sa asawa na natutuwang makita si Diosdado na bumalik sa kanila. Mag-asawa kayo? Hindi magkapatid? Salita ni Domingo. Tumango si Amor. Bago lang ako. Ang totoo niyan, unang kaso ko to at si Diosdado ang una kong kliyente. Wala na nga sana akong balak na kunin ang case na ito dahil aalis na kami patungo Amerika pagkatapos ng bagong taon. Ngunit nakiusap sa amin si Judge Alfredo Montenegro na kunin namin to, kaya kami nandito ngayon dahil gusto namin malaman ang kwento ninyong dalawa. Testimony kumbaga. Katulad nga ng sabi ni Attorney Ina, magtulungan tayo. Pero natatakot kami, biglang saan ni Diosdado. Natatakot? Bakit? Wika ni Lucas.
Dahil kilala namin kung sinong nag-frame up sa amin. Hawak niya sa leeg ang pamilya namin kaya hindi na kami umaasa pa na mananalo sa kaso o may abogado na tutulong sa amin dalawa dahil wala rin naman may mangyayari. Salita ni Domingo. Pwede niyo hubang sabihin sa akin kung sino? Huwag kayong mag-alala, ako kung bahala sa inyo. Pabulong na sabi ni Lucas. Nagkatinginan sina Domingo at Diosdado. Maya-maya tumango si Diosdado at bumaling kay Lucas. Mr. Yamamoto, isang Japanese businessman, isa sa mga negosyo niya rito sa Pilipinas ay prostitute. Tumaas ang kilay sa kanyang narinig ni Lucas habang si Amor hindi makapagsalita. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Makakatulong ito laban sa kaso ninyo. Maraming salamat din sa iyo, Attorney Montenegro. Nabigyan ulit kami ng pag-asa at bumangon dahil sa mga sinabi ninyo sa amin. Walang anuman, Domingo. Oo nga pala, bago kami umalis si Attorney Lucas, may pakonting pamasko kami sa inyo. Noche buena na mamaya, kaya kailangan nyo rin to. Maya-maya, dumating na si Mario. May bitbit na 2 malaking basket. Puno ito ng prutas at makakain na po pwede nang ihanda sa Pasko. Naranasan ni Amor magutuman, kaya't ayaw niyang maranasan to ng iba. Nang nilapag ni Mario ang 2 basket sa harapan ni na Domingo at Diosdado, hindi maitago ang emosyon sa mga mata nila. Maraming salamat. Ipamamahagi namin to sa mga kasamahan namin sa loob ng selda. 6 kami doon. Maraming salamat talaga, Attorney. Walang anuman, Domingo. Bumaling si Amor kay Diosdado na nakatitig lamang sa malaking basket. Hindi mo ba nagustuhan, Diosdado? Saad ni Amor. Umiling siya. Malaking tulong ito sa amin pero sana mas masaya kung ang pamilya ay meron din. Ang ibig kong sabihin, mas masaya kung kasama pa rin sila na pagsasaluhan to. Napangiti si Amor. Huwag kang mag-alala, Diosdado. Meron din sila. Bago kayo, binigyan na namin sila. Kaya hindi mo na kailangan pang mag-alala. Hindi naman makapaniwala sina Domingo at Diosdado sa narinig mula kay Amor. Parang sa panaginip lang nangyayari ang mga ito pero hindi. Bago pa man bumisita sina Amor at Lucas, inalam muna ng dalawa ang background ni na Domingo at Diosdado. Maraming salamat sa inyo, Attorney. Nagkuro ang dalawa. Na nagpaalam na ang mga ito, naghabilin pa si Lucas sa kanila na matutulog silang may ngiti sa labi at gigising kinabukasan na ganoon pa rin. Samantala, Yamamoto, kilala mo ba siya, Lucas? Parang hirap naman hanapin ang taong yan. Wife, baka nakakalimutan mo, I'm also a businessman. Madali lang yan. Makita kung gugustuhin mo, pero papaano? Sabihin na lang natin na gagawa tayo ng imbitasyon sa kanya tungkol sa business deal. I am pretty sure na may ipapakita yan. We're talking about money here and fame. Napabaling si Amor kay Lucas habang nagmamaneho ang asawa pauwi sa kanilang bahay. Isa na namang nakakabalib na salita ang naririnig nito mula sa kanyang asawa. Kapag sa linya ng negosyo, pera at pangalan ng pag-uusapan, maalam si Lucas sa usapan na yan. Hindi ba risk yung gagawin mo? Don't worry, wife. I can handle this. Kailan mo balak simulan? Kakausapin muna natin si Dad. For now, let's celebrate our Christmas without thinking anything. Uwi na tayo. Miss ko na si Amber. I miss her too. 8:00 ng gabi, nasa mansyon ng Montenegro ang lahat. Karga-karga ni Amor ang anak na si Amber habang sinasalubong sila ng inang si Celeste. Kagad kinuha ni Celeste ang apo na natutulog. Hello, pretty one. Merry Christmas. Tsaka humalik sa paa ng bata. Merry Christmas po, Ma. Kamusta po kayo? Saad ni Amor. I'm super great. Tara na sa loob. Opo. Nauna nang pumasok si Celeste. Nakasunod ang mag-asawa habang nakapatong ang braso ni Lucas sa balikat ni Amor. Merry Christmas, Daddy. Malambing na pagkakasabi ni Amor kay Lucas. Hinalikan siya sa labi ng asawa at saka ngumiti. You've progressed a lot, didn't you notice? Progress? Like what? Confident, and you care a lot with other people nowadays. You're really great. Keep it up, wife. Karma noticed everything. Napayakap na lamang si Amor kay Lucas nang makapasok na ang dalawa sa loob ng mansyon. Masayang pinagsaluhan ng pamilya ang Pasko ng gabing iyon. Hindi rin inaasahan na uuwi si Andrea.
Matagal na panahon din tong di nagpakita sa pamilya at nagulat na lang ito na makita ang pamangkin, si Amber. No way! Come here, my little love. I am your aunt. Oh my God! She's so beautiful as me, don't you agree? Lumapit si Tyron. Mas maganda siya sa'yo. Psst! Palibasa kasi hindi ka gumawa ng sayo eh. Nagsalita ang magaling. Kita mo na? Sa tagal mong di nagpapakita rito, hindi mo alam kung kanino nagmanayang si Amber. Sa akin, oy! Natatawa na lang ang buong pamilya sa bardagulan ni na Andrea at Tyron. Maya-maya sumuko din si Tyron dahil mas nakatatanda to sa kapatid. Hoy! Merry Christmas! Ito gift ko. Inabot ni Andrea ang isang maliit na box kay Amor. Maraming salamat, Andrea. Psst! Ayoko pa rin sa'yo, no? Pero wala talaga ako magagawa dahil asawa ka na ni Lucas at may cute na anak na kayo kaya okay, natanggap na. Napayakap si Amor kay Andrea na hindi naman inaasahan ng dalaga. Natapos ang Pasko ng gabing iyon ng tahimik at payaman. Alas 5 na madaling araw nang magising si Amor. Naabutan niya pang gising si Lucas at nakatutok sa harapan ng laptop nito. May binabasang article. Umalis ng kama si Amor at tumungo sa likuran ng asawa. Kagad minasahe ni Amor ang magkabilang balikat ni Lucas dahilan para gumaan ang pakiramdam ng asawa. Hindi ka pa natulog? Alas 5 na ng umaga. Wife, I have bad news. Napahawak si Lucas sa magkabilaang kamay ni Amor. Maya-maya tumayo si Lucas, inakay ang asawa sa kama. Naupo si Lucas sa paanan ng kama, saka hinila si Amor pakandong sa itaas ng binti nito. Nilagay naman ni Amor magkabilang kamay sa magkabilang balikat ni Lucas saka ngumiti. Isang magaan na halik ang ginawad ni Lucas sa asawa saka nagsalita. Wife, masamang balita, aniya. Kumunot ang noo ni Amor. Masamang balita? Saka umalis si Amor sa harapan ni Lucas at naupo sa tabi nito. Binalingan ng asawa at nakikita ang pagkadismaya sa mukha. Umatras si na Domingo at Diosdado sa kaso. Umatras? Paano nangyari? Nasabi naman natin sa kanila na tutulungan natin sila, hindi ba? Paano nangyari na aatras sila sa kanilang kaso? Hindi ko rin alam, Amor, pero aalamin ko kung anong nasa likod kung bakit umayaw sila. Napailing si Amor. Hindi alam ang sasabihin ng asawa dahil maging si Lucas ay nawala ng boses. Maya-maya nakatanggap si Lucas ng mensahe mula kay Mario. Isang grupo sa loob ng BJMP ang nagbanta sa dalawa. Kung di ako nagkakamali, tauhan na isang kinikilalang Yamamoto. Napahimas na noo si Lucas saka bumuga ng hangin sa kawalan. Anong plano mo? Wika ni Amor. Keep going. Ani at sumeryoso ang mukha.